Katulad ko po, Mr. Che, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Number one, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. Ang pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po sinasabing ganun. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Ang sabi po nitong pang-apat na fake news, Yarina Marcoleta na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na sa Senado. Hindi pa po alam ng Senate President ito eh. Siguro What are we going to do with this fourth fake news? hihingin na po natin. Lahat. If the senator will Sandali na po. send the- Hihingin na po natin ang statement po ng ating SP para maisulat nyo na po. Totoo po bang wala na sa Senado? Hindi po, buhay na buhay. Nalilito, kasama po namin. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman pong gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Bakit hindi nyo magawa eh? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Alam mo, maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So, isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media. So, ang pipiliin namin ay fact-check yung may para sa amin yung relevant sa bayan. Ganon. So hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? Maganda yun. Hindi yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpo-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailangan, Mr. Chair, hindi ko na kailangan i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama. Sorry, At sir. tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng May- paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng meta ay Vera Piles at saka Rappler. Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Ito yung nagiging problema natin, Mr. Sana po, yung mga fact checkers sana ay maging impartial, maging objective to the kind of obligation that they have professed to undertake. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yan ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Thank you, Mr. Chair. I think we have to thank all guests and invitees in today's hearing on the 3 very important bills. Alam naman po ninyo na ang mga bills na ito are not intended to suppress the freedom of speech or information. Kung hindi, ito po ay ang tanging layunin lang ay malabanan po natin yung pagdami po ng mga tinatawag natin fake news or disinformation or misinformation. Kahit ano pa po ang sabihin natin, pare-pare't mapipinsang buo lahat po yan, na napakalaki rin po ng nagagawang kalituhan. Kung hindi man
kasawian sa marami nating mga kababayan dahil akala po nila totoo. Hindi pala totoo. Yun po yung gusto lang nating iparating sa lahat. Kasi po ang isang bagay na hindi totoo, kahit kailan hindi natin magagamit, lalong-lalo na sa ating buhay. Maraming salamat, Mr. Chair.